sovereign will. At dalangin ko sa Panginoon habang pinag-aaralan natin to portion by portion ay nagiging malinaw sa atin ang mayamang plano ng Diyos sa kanyang pagpili sa kanyang bayan way back before the foundation of the world until dumating tayo rito sa history ay nakikita natin yung work ng ating Diyos sa pagliligtas na ito ay consistent mula sa simula hanggang sa atin at ito ay magiging consistent hanggang sa wakas. Dahil kung sino ang pinili ng Diyos before the foundation of the world ay sila yung mananatili hanggang sa wakas. Sila yung mag-glorify, sila yung i-glorified sa day of glorification. Ngayon, as we continue our sermon series on Romans 9, let us all stand as we read our passage this morning. Our passage this morning coming from verses 27 to 29. Romans 9:27 to 29. Listen to the word of God. And Isaiah cries out concerning Israel, though the number of the sons of Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will be saved. For the Lord will carry out his sentence upon the earth fully and without delay. And as Isaiah predicted, if the Lord of hosts had not left us offspring, we would have been like Sodom and become like Gomorrah. This is the word of our Lord. And as we prepare our hearts and our mind, let us all sing together the song of preparation, nothing but the blood of Jesus. Maaari na po tayo maupo. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Kahabagan nyo kami, Panginoon, na maintindihan mo namin ang inyong salita sa umagang ito. Dahil kung wala ang inyong kilos sa amin, the Holy Spirit, ay imposible sa amin ito. Kaya bigyan nyo kami ng pangunawa na matanggap po namin ito na mayroong pasasalamat, makita namin ang aming mga kasalanan, makonvict kami rito, Panginoon, at maitaas lamang ang inyong pangalan. Kayo po na siyang nagsasalta sa amin sa umaga ito. Itong aming dalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. So, nandito na po tayo sa second to the last ng ating sermon coming from Romans chapter 9. So, our title this morning ay Only a Remnant of Israel. And we can find the title of our sermon in verse 27, where it says there that only a remnant of Israel, remnant of them will be saved. The them is talking about the Israelites. Isa sa mga basic principles in parliamentary procedure, kung nakikita natin sa TV, at least o sa mga social media, yung parliamentary procedures sa Canada government, isang sa basic principle doon ay the majority rules. Ano ba yung majority rules? Yung the decision of the entire parliament regarding to a particular subject na kanilang dinidiscuss, kung ito ba i-approve nila o ito ba i-reject nila, ito ay nakadepende doon sa boto ng majority. Kaya when the majority says na approve, so i-approve nila yon. Ganon din naman sa democratic form of government. And when we are talking about sa election of leaders, yung mga position doon ay na-elect kung sino rin naman yung pinaka-maraming boto. Itinatawag natin doon sa mga plurality of votes. Kahit ilan pa yung tumakbo doon, kung sino yung pinakamataas, iyon ang mananalo. Kaya whether we are practicing or in a practice of plurality or majority rules, many say that it is an ideal practice in the government because yung mga gantong practices, it prevents the abuse of authority of one or few people. At sasabihin pa natin na vox populi, vox lei.
in the Latin phrase na the voice of people, the voice of God. But the question ay, is it true always? Totoo ba lagi iyon? The last time I checked my Bible, na the voice of the people ay ito'y nag-lead sa Israel na mawala lalo sa pananampalataya sa Diyos, to worship idols. When Israel asked Samuel to give them king, diba? Give us king. So not necessarily that vox populi, vox Dei. It may sound ideal regarding doon nga sa subject of making a decision for a particular country. Again, tulad na sinabi ko kanina, it is not true if we talk about the decision of God. Particularly sa decision ng Diyos kung sino ba ang kanyang ililigtas. Kung titingnan natin yung scripture, ito ay laging iba, laging opposite. Because the election of God, the selection of God, it doesn't side with the majority. O hindi siya naglilin doon sa merong pinakamaraming numbers. But it rests in God's decision. Kanyang decision lamang. And kung titingnan natin ang Bible, it can be found doon sa mga iilan lamang. So hindi ideal ng mundo ang pagpili ng Diyos. That's why many are rejecting the decision of God, the eternal decision of God, because hindi siya nakasandig doon sa ano ba yung gusto ng mundo. Laging way ng Diyos ay laging opposite. Kaya for us to accept the decision of God, for us to understand the decision of God, and for us to be thankful doon sa decision ng God, ito pa rin ay pagkilos ng Diyos sa atin. Pagbubukas sa ating mga puso. Pag-aalis ng nakatakip sa ating mga mata. Kasi once na hindi gawin sa atin yan ng Diyos, kung hindi niya gagawin sa atin ito, ang ating mga mata ay nakakover pa rin. Ang ating mga puso ay mga matitigas pa rin. Kaya tayo ngayon ay nagre-rebel. Nagre-rebelde tayo sa desisyon ng ating Diyos. Dahil ang desisyon ng ating Diyos na ito ay nakasandig lamang sa Kanya, ay yun ang ayaw natin. Kasi ang isang makasalanan na tao ay gustong-gusto niya ng participation niya, lalong-lalo na sa kaligtasan ng tao. But once na nakita natin yon, alam natin na wala tayong bahagi sa ating kaligtasan. At sa tatlong verses na atin nung binasa ngayon, our passage, ay meron tayong dalawang puntos na dapat ho natin na maintindihan coming from this passage. Una, sinasabi sa atin ng Panginoon sa umagang ito that only few will be saved. O iilan lamang o konti lamang ang maliligtas. Doon sa nakaraan ho nating passage, last week, yung atin nung sinermon, ang quotation ni Paul ay coming from the book of Hosea or prophet Hosea. At ang diniscuss doon ni Paul ay yung inclusion ng Gentiles para sila ay tawagin na people of God. So sinisira ni Paul yung paniniwala ng mga Jewish people na sila lamang yung people of God. Kanina napag-aralan natin sa Sunday School na hindi sila yung fulfillment ng God's promise na descendants, but coming from different ethnicities. Hindi lamang sila, kundi pati ang mga Gentile ay maging kabilang sa bayan ng ating Diyos. So, yun yung ina-argue ni Paul doon sa mga verses preceding this passage. At ngayon naman, Paul turned his discussion doon naman sa prophecy of the prophet Isaiah. Kung ang kinote ni Paul previously ay coming from Hosea, ngayon ay kay Isaiah. He quoted from Isaiah chapter 10 verses 22 to 23. Ito yung
verses 27 to 28. At yung verse 29 naman nitong ating passage, coming naman ito from Isaiah chapter 1, verse 9. Kaya sa ating passage ngayong umaga, he now turned the discussion doon sa mga Jewish people. Una muna ay yung mga Gentiles. Sinasabi ni Paul, ang mga Hentil, sila ay kabilang sa bayan ng Diyos kung sila ay may pananampalataya kay Kristo dahil si Kristo ang katuparan ng pangako ng ating Diyos. Kaya sila rin ay kung may pananampalataya sila kay Kristo, kabilang sila sa bayan ng Diyos. At ang bayan ng Diyos, sila rin ay children ng Diyos. At ang children ng Diyos, sila rin ang tagapagmana ng Diyos. Kaya ang requirements ng faith ay ine-expect both sa Gentiles and sa mga Jews. At yung kanilang pagiging children of Abraham by flesh and by blood, hindi to assurance na sila ay maliligtas. Kundi ang pangangailangan pa rin ng pananampalataya kay Kristo. Kaya sinasabi rito ni Paul na itong mga Jewish people, they cannot brag about their ethnicity. Na kami ay children of Abraham, kaya ang salvation ay nasa amin. Hindi sinasabi yon ni Paul at hindi yung sinasabi ng Scripture. Paul here was correcting their belief that their salvation belongs to them because primarily they belong doon sa children of Abraham by flesh and by blood. Na ang kanilang pananampalataya na kanilang paniniwala na ang promise ng Diyos ay nasa kanila. Again, they thought that they were the fulfillment of that promise. The promise of God to Abraham, the promise of God to Jacob, the promise of God to Isaac. Akala nila sila yon. Akala nila ay yung descendants ay sila nga yon. Pero ang sinasabi ni Paul ay, hindi. Hindi mali ang inyong paniniwala. So what is the basis of Paul to reject that belief? Ano yung kanyang pinagkunan? Ang pinagkunan ni Paul ay kung ano yung Biblia na ginagamit ng mga Hudyo. Ano ba yung Biblia na ginagamit ng Hudyo? Yung meron tayo ngayon na Old Testament. So, hindi naman nila tatawagin na Old Testament iyon. Rather, Hebrew Bible or Jewish Bible. Dahil nga hindi nila kinikilala si Kristo na siya yung tagapagligtas. So, wala silang New Testament. Kung wala silang New Testament, wala rin silang Old Testament. So, hindi nila sasabihin yun na Old Testament. Pero ang pinagkuhanan ni Paul para i-explain sa kanila na hindi kayo yung fulfillment ng God's promise at yung pagiging anak niyo ni Abraham sa dugot sa laman ay assurance sa inyong kaligtasan, ang kanyang pinagkunan ay yung Bible na kanila mismo na ginagamit. He used the words of God's prophets. Una ay coming from the prophet Hosea, ngayon naman ay kay prophet Isaiah. Ginagamit ni Paul ay Biblia, the Scripture. Paul was telling to his readers, doon sa kanyang recipient, sa atin ngayon, yung kanyang argumento ay hindi nagmula sa kanyang sariling isip. Hindi niya inimbento ito, kundi ito ay nagmula sa salita ng ating Diyos. Dahil ang Old Testament ay salita ng Panginoon. Ang New Testament ay salita ng ating Panginoon. Kaya para mas lalong convincing yung kanyang argumento, kanyang kinukuha ay yung katotohanan na nire-reveal at itinuturo ng Scripture. At dito, yung prophecy ni Prophet Isaiah. Ganito ang sinabi ni Paul dito sa verse 27. Ito'y bahagi pa rin ng Isaiah chapter 10, 22 to 23. Sabi ni Paul, "And Isaiah cries out concerning Israel. Though the number of the sons of Israel be as the sand of the sea, only a remnant of them will be saved." So diyan nanggaling ang ating title. Only a remnant of them will be saved. First, we must understand that even Isaiah, kahit si Isaiah used the words from the Scripture.
Dahil ang Bible, ang scripture during the time of Isaiah ay ano? Yung Torah. Yung 5 books of Moses. Mula Genesis hanggang Revelation. Rather Deuteronomy. Mula Genesis hanggang Deuteronomy, the 5 books of Moses. Kaya makikita natin yung consistency of God's revelation. Kaya yung prophecy ay matetest natin na ito ba ay galing talaga sa Diyos. Ang pang-test na ginagamit natin ay yung Bible din mismo. So yung prophecy ni Isaiah, kaya alam natin na itong prophecy ni Isaiah ay galing mismo sa Diyos kasi ito ay nasa Bible. Ito ay nasa Torah, ito ay nasa Scripture. Ito, yung sinabi rito na Isaiah ay makikita natin doon sa Genesis. Doon sa promise of God kay Abraham. You see, if Paul used the Scripture, and so prophet Isaiah used the Scripture. Ginamit ni Isaiah ay, despite coming from the 5 books of Moses, particularly sa book of Genesis. Kaya dito si Prophet Isaiah was recognizing that God fulfilled His promise to Abraham that He will give many sons. But the promise did not say, hindi sinabi that they will be also called children of the living God. Or they will be automatically saved dahil lamang sila ay sons of Abraham. We know in history ay pinadami talaga ng Diyos ang anak ni Abraham. First, do sa akala natin ay impossible na mangyari, pero pinangyari ng Diyos. Bakit nagsimula sa imposible? Because Sarah was barren. Not only barren, but Abraham and Sarah were at old age. Sila ay napakatanda na hindi na talaga kaya pang mag-anak, lalo na ito si Sarah, pero hindi lang isa ang binigay na anak ng Diyos kay Abraham, kundi ito ay sinasabi na as many as the sun along the sea, at stars in heaven, ganong kadami ang ibinigay na anak dito kay Abraham. So, di ba nagkaroon pa rin ng correction nung tayo ay lumalaki sa Sunday school that Abraham has 7 children, 7 sons. And then later on, na-realize, ay revise natin as many children. So, pinarami ni Abraham ng Diyos yung children ni Abraham by flesh and by blood. At nakita natin iyon doon sa pagpaparami sa Israel. Because they were children of Abraham by blood and flesh. God increased the children of Abraham. Ito ngang Israel. Pero sila ay pinili ng Diyos na kanya maging bayan, mapulfill na sila nga ay dumami, not para sila ay maging selfish doon sa kanilang mission na ibinigay sa kanila to proclaim the glory of God. Sila ay pinili ng Diyos dahil sa purpose nila na kailangan gawin in history. They should proclaim that the glory of God. They should proclaim that Yahweh is the only Savior. Again, nakita natin, Israel did not do that. But they kept selfishly ang revelation ng Diyos sa kanilang mga sarili. Kasi ang ina-expect sa kanila, sila ay kumalat. Sila ay kumalat at i-proclaim nila ang glory ng Diyos. Pero ano kanilang ginawa? Sila ay nanatili doon and they just allowing people na kayo ang pumasok sa amin. Pero ang plano ng Diyos, sila ay kumalat at i-proclaim ang glory ng ating Diyos, ang kaligtasan. Ngunit ito ay kanilang tinago. Kaya from Egypt until they reached the promised land, ay makikita pa rin natin at ipinakikita ng Bible na nandoon yung kanilang katigasan ng ulo. Kaya kung babasahin natin ang story of Israel dito sa Old Testament,
Kahit mismo tayo ay maaasar. Kahit tayo mismo ay maiinis. Kasi despite ng ginagawa sa kanila ng Diyos, yung ginagawa sa kanila ng ating Diyos ay right before their eyes. Mula na sila'y patakasin doon sa Egypt, sa plagues, doon sa parting of the Red Sea, doon sa pag-uulan ng mana and quail, at gayon din naman sa provision ng Diyos sa kanila sa Canaan. Ano ang kanilang ginawa? Hindi nila nire-repay yung ginagawa sa kanila ng Diyos, but rather sila ay nandoon pa rin nakatigasan ng ulo, nire-reject pa rin ang otoridad ng ating Diyos. Nakuha pa nilang gumawa ng golden calf. Nagrebel pa sila sa Meribah. At sila ay nagmurmur sa kanilang mga leaders. At ang murmuring na ito ay nagdirect sa ating Diyos dahil sila Moses, si Aaron, sila ang binigay ng Diyos para sila ay pangunahan. And yet, nandoon pa rin yung kanilang rebelling hearts. Bagaman iyon ang pinoportray sa atin ng Scripture, yung stubbornness ng entire Israel, but we must remember, sinasabi rin sa atin that there was a small number of believers in the midst of them. Bagamat sila ay malaki at dumami, meron lamang na mga maliliit na mananampalataya na nandoon. Sila yung tinatawag ni Paul rito na remnant, yung mga maliit na grupo, portion sa kalagitnaan nila. Yung sinasabi rito ni Paul na only remnant of them. The Bible is so consistent. God's salvation is very much steady that only few will be saved. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, pareho ito na itinuturo. Kaya when someone asks Jesus if only few will be saved, do sa Luke chapter 13, verses 23 to 24. Later, tingnan nyo yung Luke 13, 23 to 24. Someone said to him, Lord, will those who are saved be few? And he said to them, strive to enter the narrow door. For many, I tell you, you will seek to enter and will not be able. Di sinabi ni Jesus Christ na yes. Pero implicitly, sinasabi niya na yes. Wala siyang sinabi na yes, pero iyon ang gusto niya sabihin. Kasi ang sabi niya ay, strive to enter the narrow door. Ito'y sinasabi na ating Panginoon Kristo, yung daan na hindi gustong daanan ng marami because it is narrow. Ito yung daan na walang dumadaan. Iilan lamang ang dumadaan. For the narrow road or narrow gate, ito ay isang hard path. And only few will persevere to take that path. Because the majority will take the wide road or wide gate dahil yun ay easier path. Sinasabi sa atin na walang magpe-persevere to take that narrow path. Because the narrow path ay full of pains, full of sufferings, full of struggles. The wider path, the wider road, ito yung masarap na buhay. Ito yung bed of roses. Sino magte-take ng narrow path? Sino ang magte-take nun? Sino ang gustong dumaan doon? Hindi sa wala kundi kokonti lamang. Dahil ang lahat ng tao, maraming tao, ang pipiliin nila ay itong wide road. Because taking the narrow path, the narrow road, is like saying that following our Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ took the narrow road. Iyon yung dinaanan ng ating Panginoon Kristo. Our Lord Jesus Christ did not take the wide road. Iyon lamang gustong sabihin noon because we are following our Master who took the narrow road.
Kaya sinasabi naman sa atin din na Scripture, because our Lord Jesus Christ is our Master. Siya yung ating Panginoon. The students, the disciple, ay hindi pwedeng maging greater than his master. Kasi kung ano yung dinaanan ng master, yun din ang dadaanan ng kanyang disciples. So hindi dinaanan ni Kristo ang bed of process na road, but yung road na puro punong-puno ng struggle, ng suffering and pains. Pero tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Because we took that narrow road, we have this privilege na tayo. Privilege na tayo ay united sa ating Panginoon Jesucristo. Yung mark ng pagiging disciples natin ay matatagpuan natin kasi nakakabit na tayo kay Kristo na ating Panginoon. And even Apostle Paul, despite of persecution na kanyang na-experience, dahil sa kanyang pananampalataya at sa kanyang proclamation of the name of our Lord Jesus Christ, yung kanyang physical sufferings, pero alam niya na ang kanyang nangyayari dahil siya ay nakakabit kay Kristo. Dahil yung kung ano yung dinaanan ni Kristo ay dadaanan din niya. Alam niya na walang dinaanan si Kristo na hindi natin dadaanan. The problems of many Christians today, we want glory and we do not want pains and sufferings. We want to partake the resurrection and the glory of Christ, but we don't want to participate doon sa pains and sufferings and death of our Lord Jesus Christ. We want shortcut. We want heaven and we don't want to take the Calvary road, because Calvary road is the road that is way to heaven. Apostle Paul knew that. In Philippians chapter 3, verses 9 to 10. Ito yung sinabi ni Apostle Paul, "And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith." Alam ni Paul na kung ano ang na-experience, naranasan ni Kristo sa mundong ito, mararanasan niyo. At kung hindi kayo nakaranas nito, mamaya mag-reflect kayo na, ako ba ay na kay Kristo? Sabi ni Paul, "That I may know Him and the power of His resurrection." Ito pa, sinabi niya, "and may share His sufferings." Are you willing to share the sufferings of Christ? Yan ay matatagpuan lamang natin sa narrow road. Kasi yun ang dinaanan ni Jesus Christ. Sabi niya rito, "and may share His sufferings, becoming like Him in His death." Nais ba natin yon? To become like Him in His death? Sabi pa ni Paul, "that may any means possible I may attain the resurrection from the dead." Because the resurrection is our glorious hope. Sometimes yun lang talaga ang gusto natin. We want heaven and we don't want Christ. Because if we want Christ, we are willing to suffer His pains and sufferings. And naiintindihan natin kung bakit tayo nakakaranas ng pains and suffering dito sa mundong ito, because ito yung mark na tayo nga ay united. Kaisa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi ka nakaka-experience nito and this world brings you so much happiness apart from Christ, and then, how can you say that heaven is for you? Because the marks of being in Christ ay wala sa atin. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, dumating sa iyo ang nawalan ka ng trabaho, and marami kang decisions in life na nag-failed, and because of your faith, maraming friends na nag-abandon sa iyo, and because of you are Christians, maraming mga persecution na iba't iba pa ang dumating sa iyo, and then rejoice, because you know that you are united in Christ. You have the privilege na maging kaisa ng ating Panginoong Hesukristo. And only those who are taking the narrow road,
yun lamang ang binigyan ng Diyos ng perseverance. Because perseverance is a gift from God. Kaloob ito ng Diyos sa atin. Merong ayaw ng narrow road, and meron din nag-attempt to take the narrow road, and later on, along the way, tumalikod sila dahil hindi nila kaya. That's why perseverance ay gift ng Diyos sa atin. Ito'y sinasabi ng ating Panginoon Kristo, kung sino ang magtiyaga hanggang sa huli, sila ay maliligtas. Hindi sinasabi doon ng ating Panginoon Kristo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating gawa. Dahil kung sino yung mga iniligtas ng Panginoon, sila lamang yung may kakayahang magtiyaga hanggang sa wakas. Dahil ang pagtitiyaga ay kaloob ng Diyos sa atin. Tayo lamang mga believers ang meron nitong pagtitiyaga na ito. Dahil tayo ay ipinepreserve ng Diyos. Kaya naman tayo ay nakakapag-persevere. Brothers and sisters, today the Word of God is telling us not to be distracted by what we see. And do not be discouraged if we think that because of our faith, we find ourselves standing alone. And sa ating mga experience ngayon, right now, tumingin lang tayo sa ating paligid. The Word of God is telling us that do not be discouraged because of our numbers ay kokonti lamang. Compared to other churches who are growing in numbers drastically. We desire an increase in number, definitely, and we are praying for that. And first, we are praying for our own family. Diba? What a joy that the increase of number ng church ay nagsisimula sa ating pamilya. We desire an increase in number. But this is what we must remember. The time for growth belongs to God. At ngayon, the Bible is giving us encouragement that the truth is not always in the majority, or it is not majority equals to truth. Kaya sinasabi sa atin ng scripture na ang ating focus should be on what God wants us to do. What God wants us faithfully to do. Gawin natin na may katapatan and leave the results upon the hands of God. For it is expected from us to live by faith and not by sight. Because living by sight, so many distraction. Madali tayong mabaling ang ating mga paningin. Kung tayo ay nabubuhay lamang sa ating mga paningin at walang pananampalataya, madali tayong maligaw. Dahil lahat ng ating nakikita ay mapandaya sa mundong ito. Naakala natin na iyon ang pinaka-lahat-lahat sa atin. And so, in our salvation that we receive, we may not know how many will be saved, pero ang alam natin na iilan lamang ang maliligtas sa mundong ito. Second, the Lord is telling us this morning that God will never leave sins unpunished. Hindi hayaan ng Diyos na kahit kalit-lit ang pangkasalanan na alam natin ay hindi niya hayaan na ito ay hindi maparusahan. And like ng ating preaching previously, pag sinabi nating sins, of course kasama rito yung bearer of sins. The second point of our sermon ay cover nito yung verses 28 to 29. Na sinasabi nga sa atin that there will be a judgment day. Many Christians have a wrong understanding of the phrase judgment day. Again, many thought that is the day that we are going to know if we are truly saved or not. Kaya maraming natatakot doon. Ngunit the Bible assures the believers that while they are still in this world, they have already the assurance of their salvation. Assurance that they will no longer face the wrath of God. Paano natin malalaman yon? Paano natin malalaman na ako nga ay assured sa aking kaligtasan?
Paano ko malalaman na ako nga ay hindi nahaharap sa poot, sa galit ng ating Diyos? Kanina sinabi ko that He descended to hell, so the believers of Christ will no longer taste death. The believers in Christ will no longer experience the torment and the punishment of hell. Paano natin malalaman yon? Una, hindi sa iyo kung ano ang iyong nararamdaman. Not what you feel. Hindi sa ating nararamdaman, kundi kung sino ang ating pinaniniwalaan. Because our feelings and emotions come and go. It is not constant. Maaaring ngayon, you may be emotionally high, but just few hours, it won't be the same. Because emotions are fluctuating. That's why many groups, many churches using our emotions, di ba? Para tayo ay ma-emotionally high. Pero hindi yun ang ating kinakailangan. Emotions, ito ay nagpa-fluctuate. Hindi natin ito maaasahan. The only assurance the Bible gives us is none other than Christ. In Romans chapter 8 verse 1, sinasabi ni Paul that there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya in this world, we have already received our guilty verdict because of our Lord Jesus Christ. Kaya no condemnation for those who are in Jesus Christ. So we can fully trust na habang tayo nasa mundong ito ay wala nang condemnation sa atin sa hinaharap because of Christ. Hindi yung kung ano yung ating nararamdaman, kundi sino ang ating sinasampalatayanan. And the instrument God has given us ay walang iba kundi pananampalataya. If we put our faith in Christ, then therefore we are in Christ. If we are in Christ, so therefore there is no more condemnation sa atin. Kaya if our faith is in Christ alone, brothers and sisters, calm our hearts. For the salvation we have received in Christ alone, by faith alone, cannot be taken away from us. That is the assurance that the Bible, the Scripture, has given us. And in Christ, our sins have been forgiven. Yung kanyang kamatayan sa cross, ang naglinis sa ating mga kasalanan. Kaya yung ginawa ni Kristo na paglilinis na yun, yun yung cleansing na kinakailangan natin. Because the precious blood of Christ cleansed all our sins. Not even a single sin remains. That's why the book of Hebrews says in chapter 9, verse 22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Because the blood of the perfect sacrifice shed on the cross is what we need. Ito ang nag-cleanse sa atin. The precious blood of our Lord Jesus Christ. Because only the blood of Christ can turn our filthy nature to as white as snow. Kaya apart from Christ, it is impossible. At kung bakit naman mayroong day of judgment or judgment days, para sa mga mananampalataya, not for us to receive the eternal punishment of God, or doon pa lang natin malalaman yung ating guilty or not guilty verdict. But on the judgment day, those who were cleansed by the blood of Christ ay tatanggap ng mga rewards mula sa Kanya sa lahat ng ating mga ginawa at hindi ginawa. At doon naman sa mga hindi mananampalataya, ito yung pinaka-nakakatakot na araw para sa kanila. Because they will face God's wrath dahil ang kasalanan ay nananatili sa kanila. It is telling us that He will never leave even a smallest sin unpunished. Kaya nga, God requires sa atin perfect righteousness, perfect holiness, something that we cannot produce but only God can provide. That's why God provided His Son for us, our Lord Jesus Christ, to die on behalf of us, to obey the law on behalf of us,
So gayon ay mamit ng Diyos, mamit natin ang requirement ng Diyos sa atin na perfect righteousness, perfect holiness. Nakita natin, ang faithfulness ng Diyos, siya pa rin ang nag-provide ng bagay na hindi ho natin kayang i-provide. Kaya if those who are in Christ and sin ay pinatawad na, we can be fully confident na hindi na aalalahanin pa ng Diyos ang ating mga kasalanan. He will no longer remember our sin. Pero sa mga hindi mananampalataya kay Kristo, ay ang kabayaran noon ay nananatili pa rin sa Kanya. Sa sinasabi rito ni Paul, marami ang nagre-reject kay Christ na mga Jews. Kaya ito yung pinaka-state ng mga majority of Jews in the time of Paul. They were still in rebellion. They were still rebelling against God. And those who are still in rebellion, pinakikita sa atin dito ay very dreadful. Something na hindi nyo dinidesire. Kaya yung hell ay, ewan ko kung bakit meron pa rin nakakapag-joke sa hell, na okay lang mapunta sa hell. Basta kayo maligtas. Di ba nila alam kung gaano ka-dreadful ang punishment ng hell? Kaya doon sa mga walang pananampalataya kay Kristo, their faith is unimaginable. Kaya here in verse 28 to 29, it says here that, "For the Lord will carry out His sentence upon the earth, fully and without delay." And as Isaiah predicted, if the Lord of hosts had not left us offspring, we would have been like Sodom and become like Gomorrah. The Lord will give His judgment for those who do not believe. Sila yung maghaharap sa judgment ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya here in verse 29, pinakikita naman ni Apostle Paul yung mercy ng ating Diyos. Because He spared few among Israelites so that the story of salvation will continue. Ano yung ginamit dito? Tingnan muli natin. Paul here used the word offspring. Diba? Offspring yung kanyang ginamit diyan. Yan ay isang singular, offspring, ang ginamit diyan ni Paul. Pero if you turn your scripture from Isaiah 1:9, pag tinignan naman natin yung Isaiah 1:9, ay hindi naman offspring ang ginamit diyan, hindi singular. Ang sinabi diyan ay had not left us few survivors. So ang ginamit ni Paul ay offspring na isang singular. Pero yung sinabi ni Isaiah ay plural, few survivors. Ibig bang sabihin nito ay minisquote ba ni Paul yung si Isaiah? Pero tingnan muna natin. In Isaiah 1:9, Isaiah is predicting that the Lord will preserve few people in Israel. Sila yung tinatawag natin na true believers. Kahit matitigas ang ulo ng mga Israelites, sinasabi ni Isaiah, meron pa rin mga maliliit na grupo doon na sila ay talagang mananampalataya at ito ay ipe-preserve ng ating Panginoon. And ito yung pinapaalala pa rin ni Apostle Paul na yung mga naligtas doon, na iilan, yung kanilang kaligtasan ay hindi nakabase because they are children of Abraham by flesh and by blood, but because of their faith. Merong mga mananampalataya doon sa mga bayan ng Israel. Pero pagdating rito sa Romans 9:29, hindi plural ang ginawa ni Paul, kundi singular, offspring, binhi. Again, minisquote ba ni Paul si Isaiah? Hindi. Ano yung gustong i-emphasize dito ni Paul? Alam niya yun na nakalagay doon, plural. Ginawa niyang singular, pero hindi naman na iba ang meaning noon. Ganito ang gustong sabihin ni Paul doon.
Gusto niyang i-point na ang salvation ng mga iilan ng konti ay na kay Kristo. Nakita niya, ang kaligtasan ng kokoonte, ito ay na kay Kristo. Dahil si Kristo ang tunay na Israel. Kaya kung sino man ang nasa Kanya ay maliligtas. Ano yung pinag-aralan kanina natin sa Sunday School? It is because Jesus Christ is the promised offspring. Siya yung ipinangako na binhi. Kaya sinabi ni Paul in Galatians chapter 3:16, now the promises were made to Abraham and to his offspring. Singular, it does not say and to offsprings, referring to many but referring to one. And to your offspring na ito ay si Kristo. Nakita niyo doon? Dahil si Kristo. At titingnan pa rin natin yung argument ni Paul dyan sa Galatians chapter 3. Because kung sino man yung pinangakuan ng kaligtasan, dahil sila ang tumanggap na nampalataya kay Kristo, ang ipinangakong binhi. Dito sa Galatians chapter 3:29. So Jesus Christ is the offspring. So ang pangako ng Diyos ay mapufulfill sa Kanya. Ano yung sinasabi naman sa Galatians 3:29? And if you are Christ, o kung kayo ay kay Kristo, then you are Abraham's offspring. Here's according to promise. Sabi. So, sino ang tinutukoy doon na talagang anak ni Abraham? Sino yung na kay Kristo? Kaya yung Romans chapter 9:29 at yung Isaiah chapter 1:9, siya ay pareho ng meaning. Sino yung mga few na tinutukoy roon ni Isaiah? The few na maliligtas ay yung nakay offspring. Yung nasa binhi, yun ay nakay Kristo. Because if they if they put their trust, your faith in the promised offspring of God, do sa mga Old Testament believers, katulad yun ng putting their faith in Christ. So, sino yung remnant of Israel na sinasabi rito na iniligtas? Walang iba kundi yung nakay Kristo. Kung sila ay yung nakay Kristo, so ang tanong sa atin ngayon, sino rin naman ang nagligtas sa atin? Yun pa rin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin ang consistency ng Scripture. Jesus Christ is the constant need of this constantly changing world. If not because of Jesus Christ, ang Israel ay mawa-wipe out. Wala nang matitira sa kanila. If not because of Jesus Christ, this world is bound to damnation. And God will spare no one as how He did not spare a single one doon sa cities of Sodom and Gomorrah. Though this world was spared to become like Sodom and Gomorrah because of that offspring, our Lord Jesus Christ. But God's wrath on Sodom and Gomorrah, ito ay ma-experience ng lahat ng mga hindi mga mananampalataya. Yun din yung faith, yun din yung kakaharapin ng mga hindi mga mananampalataya. Mas matindi pa sa Sodom and Gomorrah. Ganito ang pinakikita sa atin ng Revelation chapter 9:15. So, the book of Revelation ay maraming pinakita sa atin doon sa wrath of God. In Revelation chapter 9:15b, sabi doon ni John sa kanyang vision, He will tread the winepress of the fury of the wrath of God, the Almighty. Kasi ganoon pinipicture yung wrath of God. Dahil nga hindi natin ito ma-describe. Dahil ito'y something na hindi pa na-experience ng tao. So, pinakikita lang in vision kung ano ba meron doon sa impyerno, kung ano ba meron doon sa puot ng Diyos. Sinasabi na tayo ay ang mga hindi mananampalataya ay magagaya doon sa mga grapes na ilalagay doon sa wine press. Because during that time, paano ba nila kinukuha yung juice coming from the grapes? Inalalagay yun sa isang malaking batya at iyon ay inaapak-apakan. So, pinakikita doon sa vision na ganyan ang mga hindi mananampalataya. Dudurugin ka at sinabi pa sa Revelation 14 hanggang ito ay kumalat
hanggang sa ito ay may maabot. So, that's the wrath of God. Kaya kung naghahanap tayo, ano ba itsura ng hell? Hindi na natin kailangan pang mag-imbento o manood pa ng anumang mga video or mga testimony na galing sa langit bumaba o galing sa impyerno. Ang scripture ay enough na para ipakita sa atin kung ano ba ang itsura ng langit at itsura ng impyerno. Kailangan natin ay tanggapin ang revelation ng Diyos sa atin na ang lahat ng ating pangangailangan ay ibinigay na sa atin ng ating Diyos. Kaya if we have faith in the promised offspring, Jesus Christ, then it assures our right standing before God, and no one can take it away from us. But have you tried looking around and pondering if people we are seeing outside are saved or not? Or whether they have faith in Christ or not? Pero sa ating pondering, I know that the chances are majority or big number of them have not. They don't have faith in Christ. And if God already gave you a new heart, a heart that is trusting in our Lord Jesus Christ, and it is worth celebrating. We celebrate with thanksgiving, but not bragging. As how the Jews were doing, they bragged their role in history. We don't brag our salvation that we receive from God, but rather demonstrate it. Demonstrate it, the attribute of God na isinare niya sa atin. The attribute of being merciful. Paano ba tayo magiging merciful din? Paano natin ma-experience ang attribute ng Diyos na ito na isinare sa atin, na ito ang hindi ginawa ng mga Israelites? By being priest for them. Paano ba yung ginagawa ng priest? Sila ay mediator ng sinners at ng holy God. Tayo rin ay magiging priest. Paano? Tayo ay, nasabi natin na tayo ay nagiging mediator, not yung ginawa ni Jesus Christ, but we are pointing them to Christ. Tayo ang ginagamit ng ating Diyos para nila makilala ang Diyos na ating tagapagligtas. We can be priests for them because we are called to be priests. Make them know the good news of salvation in Christ, and pray that they may also experience the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng Kanyang salita sa umagang ito, na makita natin ang Kanyang kahabagan ay hindi nakasandig kung ano ang gusto ng mundo, ngunit ito ay in opposite. At tayo na nakaintindi nito, nakaunawa na ito, gawin natin ang ating mga tungkulin kung saan ang mga Israelites, ang mga Jews nag-failed, by becoming priests of God, as how we called the priesthood of all believers. So tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa inyong salita na aming narinig. Salamat sa pagpapakita niyo sa amin ang katotohanan ng inyong pagliligtas. Madali kami ma-distract, Panginoon, na aming nakikita, na aming na-experience. Ngunit nakakalimutan po namin, Panginoon, gamitin ang mata ng aming pananampalataya. Dahil ang nakikita ng aming pananampalataya ay hindi nakikita ng aming mga mata. Kaya salamat sa faith na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Bagamat wala kayo, Panginoon, physically sa mundong ito, ngunit ang aming mata ng aming pananampalataya ay nakikita kayo. Kaya sa araw-araw, Panginoon, tulungan niyo kaming lumakad sa pananampalataya at hindi sa aming nakikita. Salamat po, o aming dakilang Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.